hotel sa Pasig City, sa Holiday Inn. Doon na siya nakastay. At inaasahan natin na any moment from now, ay babiyahe na si President-elect Duterte patungo sa Malacanang Palace. That's right. Kita naman natin na I don't think mag-traffic itong si Mayor Duterte. Pero alam naman natin, kasi i-clear naman kasi yung kalsada na darating. Nakita natin dumating. Pia. Si Senator Pia. Ngayon, congresswoman na siya ngayon. Congresswoman na siya ngayon. Lawmaker pa rin. Lawmaker pa rin. Pero nasa lower house. Kasi natapos na yung kanyang 12-year term, no? At nakikita natin, nakaupo na sa Rizal Hall. Yung iba nakaupo, yung iba socialize, yung iba naman nakatayo, sa Rizal Hall ng Malacanang Palace, nasa 6 guests. Kung walang absent, hopefully lahat ng cabinet secretaries ay dapat nandyan kasi may oath-taking ceremony sila. Ang ganda na mga suot nila, Ana. Oo. Dito, gano'n makikita, mga importante at mahalaga. Nakikita ko si Ramon Ang ng San Miguel Corporation. At Attorney Bush, kasi yung invitation na binigay dito sa mga bisita dito sa inauguration ni President Duterte, kailangan nakapano at Filipina na attire naman para sa mga babae. At parang tradisyon naman talaga, di ba? Sa ganitong costume, yata. Nakikita natin si incoming Executive Secretary Mitchell Dia. Kita-kita, no? Kumakaway din yung mga kaalyado ni President-elect Duterte. At yun nga yung iba niyang mga appointees nandyan na. Nakaupo na sila dyan. Nakikita natin, na lang. yan ang Rizal Hall ng Malacanang Palace. Para i-witness ang historical inauguration ni President-elect Duterte minus Vice President Lenny Robredo. Pero malaki din ang bisita ng ating Vice President Lenny Robredo, 300. Yun lang din yata ang kasya-kasya doon sa Boracay Mansion. You think it's fair? Fair din as part of the Vice President Lenny Robredo na? Malaki ko din. Na mabigyan niya siya ng pagkakataon to mingle with her supporters na nakasama sa kanya. At hindi dahil imbitado si ang natalong Senator Marcos. Saka siyempre, magpapasalamat din siya, no? Doon sa mga sumuporta sa kanya. Hindi na yata si President Marcos o si President... Inaabangan ang pagdating ng President Parating na siguro siya. Kasi inaasahan yung pagdating niya dapat mga 10 Si President dapat nakaupo na yung mga guest dito sa Rizal Hall. Pero nakita natin na kanina kasi sunod-sunod yung pagdating yung mga sasakyan. Ngayon, medyo madalang na. At dumating nga kanina, kakapasok lang ni not energy, kundi Environment Secretary Gina Lopez. Cesar Montano. Ano sa posisyon si Cesar Montano, Hana? Tumakbo siya sa party list. Nanalo siya. Nanalo ang aangat, pero hindi siya nakakuha ng posisyon. I see. At ayan na, nagpaalalahan na sa labas na, nandiyan na sa Malacanang grounds yung welcome party ni President, outgoing President. Any moment from now, yes. Minsan nag-usap-usap na what if mali? Okay, hindi dumating. Mali daw si President. Ay, oo. Again, di ba? Iiyak naman yung Communication Secretary Antonio na hindi mag-wait sa President Duterte sa kanyang communication. Nakasalikong batas by 12 dapat nakapag-take na siya ng oath. Dahil doon magsisimula ang kanyang term of office. At lumalabas na naman ang kanyang palas sa mga presidential honor cards para sa paghahanda din sa departure ceremony ni President That's right. So, pwesto na sila sa Malacanang grounds. Ito na yung kasi bibigay honors sila. Departing honors. Departing honors sa huling pinakahuli na. Huling honor na ibibigay ng military arsenal. Banda to actually ng honor guards. Sila yung tutugtog ng Mabuhay March. Ito yung presidential march. Sila yung magpipinyan. Ito talaga yung official thing. Saka yung 21 gun salute. Parang tawag. Kasi once na pinlay yung Mabuhay March, ibig sabihin, andyan na yung presidente. Yan talaga ang pinaka-official
presidente, diba? Yun ang signal na nandyan ang ating Pangulo. Nandiyan yung presidente ng Pilipinas. Alam mo ba na si Tito Soto ang nag-compose ng report? Ganun ba? Trivia talaga yan, ha? Kamag-anak ito ng mga Soto. Siguro, no? Ang musician talaga ng mga Soto. So, sila. Ang hindi na sila nagpapalito. At ayun na, nakikita natin ina-arrange na ng kanilang speaker presidential honor guards para doon sa huling honor na ibibigay nila sa Commander-in-Chief. Bilang Commander-in-Chief, ay outgoing na President at sila din ang bibigay ng honor doon sa pagdating ng incoming Commander-in-Chief, President, Alam mo ba, Hana, kasi ganyan. Kung sino daw ang presidente, halimbawa, Ilocano presidente, karamihan daw ng PSG po Ilocano. Pero kapag Kapampangan din daw. Nakikita na ba Kaya natin ngayon, ngayon? alam na natin kung sino ang mga PSG dito. Baka Bisaya. Mga Bisaya na from Davao. Feeling ko, lalabas sa kanito sa Malacanang compound, mga Cebuano-speaking Ay, oo, people oo. ang magiging dominant dito sa lugar na to. Kasi yun naman ang trusted mo di ba? Pero as a matter of fact, dito nga sa New Executive Building, dito naka-House of Communication Group, marami na akong kasalubong Bisaya. ng mga Cebuano-speaking. Normal lang. Normal lang dahil sila yung kumbaga, kaututang dila mo. Ay, yung incoming head ng PNP, Ay, oo, si Bato de la Rosa, di ba? Cebuano. Very proud Cebuano. Kaya most likely, yung mga magiging commanders yan. Halos mga taga-Mindanao siguro at mga Cebuano din. Hindi ako magtataka na mag-Cebuano during cabinet meetings. At mag-i-interpret na lang yung kapwa cabinet secretary sa mga hindi nakakalimutan sa Cebuano. Yun na nga, na-mention natin Cebuano, sinabi din ni Communications Secretary Andonar na halo daw yung unless baguhin ng President-elect Duterte ang kanyang magiging mensahe after the inauguration. Yung either Tagalog, English, or Cebuano. O yun daw yung magiging language nga ng kanyang speech mamaya. Alam mo ba, there was a clamor before na gawin ng national language sa Cebuano. Bakit nga Kasi ba? mas maraming Cebuano. Ang Bisaya sa Mindanao talaga, they speak Cebuano. Ang Bisaya, parang yun. Dito naman sa Manila, ilan lang naman din ang Bisaya. Marami sa mga kapatid dito galing sa Mindanao. So, sabi nga nila, mas maganda siguro national language ang Bisaya. Pilipino o Tagalog. Di ba? Oo. Nakita natin sa Malacanang grounds, andyan si Defense Secretary Roger Jasmin. Ang ilang sinisigurado na yung magiging maayos yung paghahanda nila doon sa departure honors nila. Outgoing President. Ano ba tawag dyan? Outgoing President Aquino. Ano ba tawag dyan? Departing honors? Departure honors? Departure ceremony. Departure ceremony ng campaign president. Huling pag-ano niya, no? Kumbaga, makita niya ang kanyang mga military. Magiging emotional kaya. Ewan natin. Or magiging excited naman. Pero ito kasi naman si covering President Aquino for the past few 6 months. years. For the past few months. Or let's say, sa last year niya. Binibilang niya kung ilang araw na lang ang natitira. Kung ilang araw na lang ang natitira. Excited siya. Natitira, no? Para siya'y bumaba na sa pwesto. At nakikita natin sa screen ngayon, ito ang GP Rizal. This is inside the Malacanang compound o Malacanang complex. Ayan. So, dito, inaasahan, dadaan ang convoy ng outgoing President Benigno Aquino III. Ito na, dumating na yung convoy ni President Aquino. Nakikita natin, andyan din ang kanyang mga supporters. Pumapalakot na dyan. Ayan, yung white car na yan. Yan yata ang kanya, number 1. Si President Aquino. At ito na, papasok na sa Gate 5 ng Malacanang Palace, para nga, hintayin din yung arrival din ng incoming administration, incoming president. Definitely, makikipag-communicate sila, no? Kay President-elect Digo. May time sila para mag-usap. At ano kaya ang kanilang pag-uusapan? Ayun nga, maganda eh. Excited ako kung ano yung pinag-uusapan. Magiging friendly ba sila sa isa't isa? Siguro naman. Oo. Alam mo, mga abogado, Hana, kahit na nag-aaway sa loob ng korte, pero pagkatapos doon, wala, mga kaibigan sila. Parang gano'n lang yun.
na, pasok na. Oo. Pasok na si President Benigno Simeon Benigno III. At hindi siya yung unang presidente na dinrap ang middle name. At ginamit yung second name. Parang middle initial. Yan. Puti, ano? Pero hindi na number 1 ang ginamit niya, Hana. Pansin mo, private, ano na yan? Private car plane. Ito sa kanya talaga. Yan talaga yung personal. At ito na. Ano siya nakaupo sa harapan? At ito na, bumaba na. Pababa na. At bumaba na sa kanyang sasakyan si outgoing President Benigno Aquino III at pumasok na sa Zal Hall. Nakita natin pumasok na siya, no? So inaasahan natin any moment from now naman ang Darating pagdating naman. naman Si ng incoming President. President. Umaakyat na ito sa Grand Staircase. Grand Staircase. Stand Stairway. Ito na ang huling pag-akyat ni President Aquino dyan sa Grand Staircase na yan. At mamaya, gagawin din niya yung huling pagbaba nito. At nakikita din natin na inaantabayanan na rin ng mga taong bayan doon sa loob. This is inside na Malacanang complex, sa loob doon ng compound ng Malacanang Palace. At tapat ito ng St. Joseph School. May eskwelahan kasi sa loob ng Malacanang. So, ayan yun, no? Andyan, nakaabang na yung mga tao. Sa pagdating naman, President-elect Exciting, Hana, alam mo? Mukhang nasa schedule naman, no? Nakikita natin, nakaschedule naman. Silip sila. Silip na silip ang Hana dyan. Alam mo, very exciting, Hana, yung turnover. Bakit? Bakit? Pangyarihan yan, Hana. Nakikita na natin ang convoy. Ayan, dumating na. Nasa loob na ng Malacanang complex o Malacanang compound. Ang convoy ni President-elect Rodrigo Duterte at ang kanyang gamit na sasakyan ay isang Kulay puti din yata. President Pinoy. I think ang kailangan isiguro lang dito is kung ano man, simple man yung sasakyan niya, pero kailangan din natin isigurado na safe yung sasakyan niya. Dapat lang. Kasi kailangan bulletproof. Ay, sigurado. Unless makakuha siya ng Avanza or pick up ng bulletproof. Pero mahal din ang bulletproof. Siyempre, Attorney. mahal. Oo. Kailangan, bagamat maraming gusto ni President-elect Duterte na maging simple, meron pa rin siyang kinukonsidera na kailangan niyang sundin bilang president. Ito na, pumasok na sa loob. Yes, ito yung Gate 5 ng Malacanang Palace. Ayan, ito na, papasok. Nauna na yung mga sasakyan ng Presidential Security Group. Dami yata kasama. Kasama ito sa convoy. Ito talaga yung entourage ng presidente. Kahit saan siya pumunta, ilang cars yung PSG niya bago yung sasakyan niya. This is part yung sa kanyang security. Bahagi ito ng kanyang security detail at training po siya, no? Karamihan ka kasama natin. Hindi ako nagkakamali sa Toyota Land Cruiser. Ito yung sasakyan na ginagamit ngayon ni President-elect Rodrigo Duterte. Kanina nasa front seat si President Aquino. Saan nakaupo? Nakabarong. Pero nakabukas. Nakabukas yung button sa taas. Kabuti hindi nakaroon lang kanyang sleeves. The usual attire talaga na nakabukas. Pero nakita natin may flag. Oo, yung flag. Oo, ng Pilipinas. Yan ang symbol ng pagiging presidente. Sa left chest ni President-elect at umaakyat na sa side door yan. Staircase. At nakita natin kasama niya President-elect Duterte, kanyang special assistant. Ayan, si Pinoy nakahintay doon sa itaas, no, ng dance. Bahagi ng tradisyon ng salubungin ng incoming president o ng outgoing president ng incoming president dun sa Grand Staircase. At nasa loob na sila. Nakita natin, nag-uusap yung dalawa. Ito na nga. Pinala na niya yung kanyang betones. Inayos na ni President-elect Duterte. At ang kanyang barong ay ginawa o pinagawa dun sa Davao City. Ito na yung signing. Pero before ng signing, ito na.
Mag-uusap sila dito sa presidential sala. Kaya importante yan, Hana, no, na pinapakita mo. May unity. Mayroong peaceful turnover of the powers of the presidency. Correct. Ating So this is the president. former and the present. Yan na yung mag-uusap sila ng kung ano-ano man. Hindi na mga hanap kung nag-uusap sila o nakikinig. Mukhang light naman. Light moment. Hindi naman natin nakikita na parang awkward sila sa isa't isa. Hindi naman attorney. Balita ata, nag-bar pa yata si Mayor Dinggo sa Davao kahapon. Kaya siya na-late eh. At kumanta pa nga doon ng kantang Ikaw. Na bahagi talaga yan sa paboritong kanta yan. At nakikita natin sa Rizal Hall, ayan, kompleto na ang mga bisita, nakaupo na at inaantabayanan yung pagdating ng incoming president. At para gawin yung kanyang oath-taking and of course, Pero ang inauguration. bababa sila ulit makasabay, no? Dahil bibigyan siya ng honors ng military. Sa Rizal Hall ngayon. Kompleto na kaya? Oo. At ay, nakita natin na, no? Yung mga invited guests nakabarong. Pero yung mga members of the diplomatic corps, sila yung talaga naka-American. Yung nakabarong, yung nakabarong and Filipinianas kanila. Oo. And naka-gown. Yung mga Pilipino. Nasa first seat. Yung mga cabinet niya. Sa first row ang mga members ng cabinet sa pangunguna niya. Executive Secretary Garcia, nandiyan si Foreign Affairs Secretary Yassin. Nakikita ko rin si Education Secretary Briones. Ayan din yung Health Secretary Obial. Ayan. At iba pang mga supporters and guests ni President-elect Rodrigo Duterte. At nakikita mo sa mga mukha nila, attorney, ang kasiyahan, ang excitement. Why? Why are they excited? Ito na ang pagbabago na. This is it. Change is coming. Change is coming. Ayan. Oo, tingnan natin. Anong change ito na sinasabi ni President-elect Duterte that remains to be seen, attorney? Pero hopefully change for the better. Okay. Of course. Yan naman ang in-expect na lahat. Yan ang dahilan kung bakit more than 16 million Filipinos ang bumoto sa kanya noong May 9 elections. Saka nakuha niyang boto, more or less 99% ng mga bumoto sa kanya. Ibig sabihin, tama yung sinabi ng surveys. Nasa ganun percentage din. Accurate, ano? Nakita natin si Manny Piñol, ang incoming Agriculture Secretary. Kanina si Dominguez. Si Labor Secretary Bebot Bello. Of course, si Health Secretary Obial. Diyan na sila, no? Kita din natin kanina si Pernia Aneda. Yung papalitan ng Pernia nila School of Economics din, UP School of Economics. At kung mapapansin niyo yung members na kanyang Cabinet Secretary kaibigan, klase, naging kasama na niya sa Davao City. Nakita na niya yung track record, maaasahan, ika nga para sa kanya, trusted people niya ito, at gusto niyang makita na kung ano yung ginawa sa Davao City, katulad ni Obial, magagawa din niya ng magandang track record dyan, o dito naman sa Metro Manila, on a national level, ang kanyang trabaho. Nakita natin ang members of the diplomatic corps, ang envoy ng China, nandiyan din, from the United Arab Emirates and Canada, and many more. So, nasa 59 embassies, sila yung mga kompleto. Oo, mga representative, mga envoys ng 59 embassies and 2 missions, maritime 2 missions, yung Republic of China and European Union, nandito din sila lahat. At mamaya, magkakaroon sila ng chance na makasalamuha ang President-elect Duterte doon nga. Instead of Bondenur, yung diplomatic reception with them. Do not expect any champagne and caviar, attorney. Durian, dalandan juice, or yung mango something. Pero Hana, ang naghanda din yata, Via Mare, ha? Yun ang talagang parang official na naghanda lagi, Via Mare. So, I mean, bagay, in the meantime, siguro may kontrata sila, kaya sila pa rin ang maghahanda ng pagkain para sa mga bisita. At nakikita natin, happy faces. Nakikita natin ang expectant smiles. Very happy atmosphere sa loob ng Rizal Hall. At yun yung pinakamalaking hall na malaki ng palace. Ilang kaya capacity niya? It's around 1,500 mistaken. So, Dito rin, dito
dito ni-receive si Pope Francis. Oh, I see. Pumunta siya last year. Dito yung mga malalaking events, kung maraming bisita, dito talaga ginagawa. Yan sa Rizal. Theoretically, pwede rin i-accommodate dyan yung bisita ni Vice President Pedro Brito. Kung gusto. No? Pwede. Pwede. Kasi kung 1,000 ang seating capacity, and there are only 600 plus, Robredo has 300 guests. Pwede po. Pero siyempre, maganda na rin siyempre yun. Actually, showcase din yung magagandang chandelier ng Palace na naging witness na ng iba't ibang administration. At inaabangan din ang pagpapalit ng leadership. Very historic yung Malacanang Palace. Kasi Apollo, Philip Salvador yata. Yan, no? So, at yung ibang mga guests, nakita din natin ang may bahay ni Senator Peter Cayetano. Si ano? Si Wing Subiri, si Senator Wing Subiri. Si Alan Peter Cayetano, katabi ang kanyang kapatid. Si Pia Cayetano. Magkatabi naman si Dick Gordon. And, tingnan mo, naka-peace sign si Marcos. Katabi naman niya si J.B. Hercita and Senator Cynthia Villamar. Nakita din natin, magkatabi naman si Sal Panelo. Oo, Attorney Sal Panelo. At ito si Jess Teresa, yung Peace Advice. Katabi naman niya si nakipag-usap kay Cabinet Secretary Jude Leon. So, may mga bisita pang dumarating, naglalakay, hinahanap ng kuha nila. Uy, nakita din natin si Senator. Oo. Ang tatay ni Senator Coco Pimentel, nandyan. May mga naka-coat and tie din pala, partner. Hindi lamang naka-Filipino. Mga ilan nila naka-coat and tie din. Yan, 10:35 na partner yata, no? Nagpapatuloy pa rin yung pag-uusap. Nag-uusapan nila. Trivia. Pero sinabi ni President Aquino nung nagkausap sila over the phone ni President-elect Duterte na he is very open kung gusto ni President Duterte na hingin ang kanyang tulong or any advices po siya. Ay, pag-shake hands naman. Nakamayan ang mga cabinet members. Mga appointees niya, no? Ni Duterte. At tinanong namin si President Duterte, si President-elect Duterte nung time na nagkaroon sila, di ba, ng meeting with Fidel Ramos. Sabi namin, Mayor, kasi Mayor naman tawag natin kay President-elect Duterte. Ano na pag-usapan ninyo ni President Ramos? Sabi niya, binigyan ako ng libro. Tungkol saan? Sabi namin, tungkol saan yung libro? Tungkol sa pamumuno. Tungkol sa pagiging mabuting pangulo. Tapos nagbigay din siya ng mga advice at tips. Kung siya ay upo na pangulo, may mga tips na binigay si Ramos. Ang tanong, gagamitin ko yung mga tips na binigay ni President Fidel V. Ramos. Aalamin natin. May unique style din of leadership kasi si President Digong, di ba? Si Chief Justice Beno Sereno. Maria Lourdes Sereno. Justice Benito Reyes, siya mag-oath kay President Digong. Nandiyan na rin yung Papa Nuncio, ang Dean ng Diplomatic Corps, and the members of the Diplomatic Corps. Nandiyan din. Merong order of importance siya mga inuupuan nila. Nakita mo dyan. So, ibig sabihin, hindi ka basta-basta uupo lang siya? Ay, reserve seating yan. So, your rank, yung rango mo sa pamahalaan, sa kabinete ng incoming administration, may importansya kung saan ka nakaupo siya. Kaya nun, si Secretary Miguel siya yung tinatawag na Little President. Bilang isang executive secretary. Yes, Little President. Then, asusunod yung Congress. And then, asusunod doon yung Secretary Finance. DOJ, sorry. Senior Associate Justice Justice Carpio, nakita din natin at iba pang mga members ng judiciary nandiyan na din, nakaupo. Lahat sila nakangiti. Nakita din natin si dating MMDA Chairman Francis Tolentino, yung mga natalong senatorial bills na sumuporta. Di
di ba, na sumuporta doon sa pagtakbo ni President-elect Duterte. Nakita din natin nandiyan na yun. Alam mo, Hana, yun lang, maimbita ka sa kanyang function. Napakatibagay. Importante ka. Importante ka. Kasama ka doon. You count. You are one of those significant few. Nakita mo yung fist Yung bump nila? Yun yung sign during campaign. Supporters, sigurado ni Mayor Pio. Sign ng pagsuporta nila. Kaya, President. Mga kapitbahay, Hana. Oh? Hindi na daw dito, mga kapitbahay niya, saka yung mga close associates niya, na maaaring walang posisyon Sa government. Oo, pero kaibigan niya sa Davao. Like Pastor Apollo Sikibuloy, nandiyan din. Wala naman siyang government position. Pero si Pastor nasa second row siya. Okay. Siyempre, so that means, importante. As you can see, yung mga staff ng Malacanang, inaayos na. Yung red carpet kung saan gaganapin ang departure honors at mamaya yung gagawing honors din ng honorary guards. Pareho, sa outgoing and incoming presidents. So, bahagi ito ng tradisyon sa inauguration. Yung protocol na sinusunod nila. Siguro si Mayor Digo susunod na lang dyan. Excited ako makita kung sasamahan talaga siya. Okay. As you can see, kung yung mga members ng mga invited guests, may chance din sila mag-selfie. Nakita mo ba? Nag-picture. Pero alam mo, for the past how many years na nag-cover ako dito sa loob ng Malacanang, hindi ka basta-basta mag-selfie doon. Bawal. Part ng protocol yan. Lagi kami sinasabi. Yes, kahit members of the media or guests. Pero, there are times na pumapayag ang presidential security guard. Nakaranas na kami ng medyo naging lenient ang PSG nung dumating si Pope Francis. Kasi hindi ka pwede basta-basta magpa-selfie sa mga members ng government inside the Malacanang Palace. Si Pope Francis nakapag-selfie niya? Hindi, sa mga members ng gabinete ni Aquino. So nakikita natin, nag-double time na sila. Para dun sa red carpet, nag-double time yung staff ng Malacanang. Tubig na nakalagay sa daan. Pero in fairness naman, Attorney Bush, nakisama naman yung weather natin. Kasi kanina umuulan. Iniisip namin, magpapayong ba? Si President Aquino mamaya sa departure honors niya, sa departure ceremony. So nakita na natin, tumigil na yung ulan, inaayos na lamang yung carpet. Ayan. At nakahanda na ang kanyang private vehicle, yung kanyang sasakyan. At pagsakay niya dyan, isang simbolo na isa na siyang private citizen. At magbabalik sa kanyang buhay privado. At sinabi nga ni outgoing President Aquino na bibigyan niya ng time ang kanyang successor, di ba? Ang kanyang love life. Sinabi ba niya yun, Ana? Sino man, tinatanong, ano love life ko? Yung family ko. Okay. Pero sinabi niya naman kailang beses sa speech niya na pag bumaba na siya sa pwesto, maghahanap na daw siya ng asawa. Para before siya maging senior citizen, makaranas daw siya na magkaroon ng anak. Pero alam mo, Hana, maganda sana kinasal dyan sa Malacanang, di ba? Mukhang hindi tinadhana. Attorney, balikan naman natin si Troy dyan sa Malacanang grounds. Kaya siyang nakatutok dun sa paghahanda. Dun sa departure ceremony. Ni outgoing President Benito Aquino. Troy? Okay, mula po dito mga kapartner sa Malacanang grounds ay kitang-kita po natin na nakalakad na po ang red carpet na dadaanan ng Pangulong Aquino habang siya po ay bibigyan ng departure honors ng mga honor guards. Naka-ready na po ng mga honor guards dito na nakatingin sila para sa pagbibigay ng gun salute. And at the same time, malapit po sa may fountain ay kitang-kita po ang choir na kakanta maya-maya para na rin sa oath taking. After dito mga kapartner para sa departure honors ay agad naman po ito ng susundan ng departure mismo ni President Benito Aquino the third dito sa Malacanang Palace na agad namang susundan ng pre-oath taking ceremony program by 11:35 at according na rin po sa ating constitution ay mamayang alas 12 po mismo ay mangyayari ang oath taking para sa inauguration po ni
incoming President-elect Rodrigo Duterte.